for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi mga partners ngayon sa ating FBK ngayong araw ng linggo, Sunday, ay matutunghayan po natin sa Pahayag, chapter 3, verses 14 to 22. Hayaan niyo basahin ko sa inyo ang Revelation chapter 3, 14 to 22. Lakihan tayo ng konti para mabasa natin lahat. Itong sinasabi ng aklat ng Pahayag chapter 3, verse 14. Ang sumusulat po nito ay ang minamahal apostol na si Juan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niyan, ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi. At siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala na kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong suot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan, tingnan mo, nakatayo ako't kumakatok sa pintuan kung diringgin din naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo ng katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang aklat po ng Pahayag chapter 3 ang ating natunghayan sa loob ng parang 5 o 6 na linggo o 7 linggo talaga dahil ito po yung 7 iglesia sa mga huling araw na pinag-uusapan po natin sa ating part 1 ng ating worship gathering sa Hillcrest. Mahalaga na ang nabanggit na iglesia ay ang iglesia ng Laodicea na napaganda po ng katuroan na ito dahil ito ay nakikita natin na sasalamin natin kung nasaan ang iglesia ngayon. Nakakalungkot ang balita na ang iglesia ngayon ng Panginoon, ang kanyang minamahal na iglesia at kanyang kinamatayan, namatay siya rito. Ang sinabi rito, ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Maaaring magiging maganda at magarbo sa paglabas, pero sa totoo lang, hirap na hirap ang marami iglesia ngayon tungkol sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, bumili ka ng ginto, puro, sa akin ka bibili. Bakit kanyo? Para matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. At sinabi pati yung gamot ay papahid sa iyong mga mata dahil nakatingin tayo kung ano yung mga magagandang bagay lamang ating tinitingnan at doon natin hinusgahan ang mga tao. Kung ano yung nakikita natin sa mga tao sa panlabas. Sinabi ng Panginoon, bumili sa akin ang ipapatak sa mata mo para maging maliwanag ang iyong paningin. Yan po ang kalagayan ng iglesia ng Panginoon, ang katawan ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Dahil sinasabi niya rito maliwanag na maliwanag, minamahal niya at sinasaway niya at pinapalo ang kanyang mga minamahal. Ngayon marahil nakikita natin sa ating sarili, sa ating mga iglesia, sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Dahil nawa, hindi tayo maligamgam, hindi tayo mainit o malamig. Nawa, tayo po ay mainit lalo. Lalo na ngayong alam natin, ang Panginoon ay malapit at dumating. Kaya po ang ating tema ngayong Sunday ay pinamagitan nating Sunday's Search with FBK. The church in Laodicea is the 7th and final church mentioned in Revelation 3, 14 to 22, where we read how Jesus searched her from the inside out and found her guilty of a half-hearted life. He continues to search each church because he rebukes and disciplines those he loves. Nawa, makita natin ang pagpalo ng Panginoon sa atin sa magandang pananaw. Hindi pinaparo tayo ng Panginoon Diyos dahil salbahe siya, masungit siya, mataray siya, mahigpit siya, kundi pinaparo tayo ng Panginoon dahil tayo po'y minamahal niya. Sana ganoon natin tagapin
ang pagpara ng Panginoon kung tayo kino-correct niya dahil nakikita niya ang loob at labas ng ating ginagawa araw-araw. Yan po ang tutunghayan natin sa buong linggo na ito, ng mula Linggo hanggang Sabado, tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na alam nating nagbibigay parangal sa Diyos. Yan po ang ating FBK ngayong Sunday. Pagpalain kayo ng Panginoon.